Hello! Good evening! Welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Lalo na po yung mga nanay na katulad ko. Well, for today's video, gustong-gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po tayo gagawa ng banana cake na perfect po pambaon ng mga kids natin, perfect sa buong pamilya, and of course, pwede rin pong pangnegosyo. Tara na! Umpisahan na po natin. So, ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. First, meron po tayo ditong overripe bananas. Pakita ko po sa inyo kung ano yung perfect na gagawin nating banana cake. Yung ganito na po yung itsura niya. No, wag po tayong matakot na medyo may black na. Okay lang po yan. Perfect po yan sa cake. So, kanina, nag-weigh na po ako ng, meron tayong 500 grams na peeled na bananas. So, meron din po tayong all-purpose flour, 2 cups, and meron po tayong ditong canola oil, at least 3/4 cups. Meron po tayong eggs, 2 eggs, 3/4 sugar, brown sugar, para mas magkaroon po ng molasses, mas masarap yung cake natin. Meron po tayo ditong all-purpose cream, 1/2 cup. Pero mamaya, ipapakita ko rin po sa inyo, lalagyan natin siya ng at least 2 teaspoon of vinegar. Okay, meron tayong 2 teaspoon baking soda. Meron tayong 1 teaspoon baking powder. At meron tayong 1/2 teaspoon of salt, iodized salt. And maglalagay din po tayo ng at least a teaspoon of cinnamon. But that is optional. And of course, I have here, I lined my loaf pans. I have 3 loaf pans that I lined with baking paper para hindi ho dumikit mamaya yung ilalim. Papakita ko sa inyo mamaya sa finished product natin. So, meron tayong 3 pwede nyo pong pahiran ng shortening yung ilalim para po dumikit yung paper. Yan, ayan po. Okay, so start na po tayo. So first na gagawin po natin, i-mash lang po natin yung mga bananas natin. Okay? Yan. Pwede po tayong gumamit ng potato masher, ganito, pwede rin naman pong fork. So, first, ganyan nyo lang po siya. Yan. Okay, medyo okay lang naman. Medyo mahirap yung process, pero pwede natin pagtsagaan. Kaya, makakagawa po tayo ng banana cake kahit wala po tayong stand mixer. Okay? So, ipapakita ko natin sa inyo na kung gaano ka simple gagawin po itong ating banana cake. So, yan. Pag na-mash na po natin, yan. Kung gusto nyo pong medyo mayroon tayong nakakagat na at least yung pieces of bananas, wag ho nating paka-mashed. Pwede na po to. Yan. Pakita ko sa inyo. Pwede na po yan. Pero kung gusto nyo ng super durog, para mas juicy or lalabas talaga yung ano ng bananas, pwede rin naman po. Ako, option ko lang, choice ko lang po yung kahit paano hindi siya over mashed. Okay? So, ganyan lang po. Tapos na ito, set aside lang natin. Next po natin gagawin, into a bowl. Kuha lang po tayo ng mixing bowl. And, actually, gagamit tayo dito ng a wire whisk. Okay? So, the first, lagay lang natin yung oil. Yan, 3/4 cup. Together with our eggs into a bowl. Okay? So, okay na yan. Beat lang po natin to. Yan. Yan. Make sure lang po na magmi-mix na yung ating eggs sa
ating oil. Yan. Tawag po sa procedure na to is creaming. Ayan po. Pag alam na po natin nag-combine na po silang dalawa, pwede po nating i-add na dito yung sugar. 3/4 cup. Mix. Okay, ganun lang po kadali. Okay, pwede na rin natin ilagay, ito yung sinasabi ko kanina, yung ating half a cup of all-purpose cream. Lagyan po natin siya ng at least 2 teaspoon ng white vinegar. Add lang po natin, yan. So, ang purpose niyan is para maging tender yung cake natin. At least 2 teaspoon. Okay, tapos mix lang po. Until makikita nyo pong ganyan. Yan. Okay. Ayun. Pwede na natin po itong i-add sa ating wet ingredients. Okay. Yan. Okay. So, sisimutin ko lang. Okay, para lahat maihalo. Yan. Okay. Yan ang diskarte ng mga nanay. Yan. Paano natin magawa itong ating banana cake. So, after nyan, pwede mo na rin idagdag yung ating na-mashed bananas. Lahat. Okay? Diretso na dito sa wet ingredients natin. Okay. So, ihalo natin lahat yan dito sa ating wet ingredients. Okay. So, simot lang po natin. Okay. Yan. And, pwede natin ihalo na dyan. So, almost kompleto na po itong ating wet ingredients. Then, pupunta naman tayo sa ating dry ingredients. Okay. So, kunting halo pa. Okay. Okay, this is okay. Okay, now let's go to our dry ingredients. So let's start with, I have here a strainer. So first, lagay lang po natin yung ating 2 cups. So into the bowl, strainer. Okay, and add your 2 teaspoon of baking soda. Okay, simutin lang. Okay. Tapos yung ating 1 teaspoon. Okay. Baking powder. Ito na. Ang ating salt. And you can add on also yung ating cinnamon powder. At least a teaspoon. So, lahat ng dry ingredients, isama lang po natin. Okay. So, sift. Okay, kailangan po natin i-sift yung ingredients para po matanggal natin yung mga lumps. Okay, yan. May mga konting lumps po dyan. Okay. And, so, at this point, pwede mo namang ihalo konti. Para lang at least ma-mix yung mga dry ingredients natin. You can use a wild whisk or just a simple like the sandok here. Lado. And at this point, kung gusto nyo
lagyan ng at least walnuts, dun sa mga mahilig maglagay ng walnuts. Pwede rin lagyan ito ng chips chocolate chips, at least 1 cup. At this point, pwede nyo na pong ilagay. Pero ako kasi, mas prefer ko yung plain. Kasi dito sa bahay, mas gusto namin yung less na matamis. Yan kasi iniiwasan namin. Pero, kung gusto nyo maglagay ng any dagdag dito nyo na idagdag sa ating dry ingredients. Okay? So, ako kasi gagawa lang tayo ng plain today. Alright? Tapos, idagdag na natin yung combine na natin ang ating wet and dry ingredients. Okay? Sift ko. So, actually, twice na natin na-sift ito para makasigurado lang tayo. Yan. Okay. So, at this point, pwede tayong gumamit na ng ating spatula. Okay. Tapos, combine lang po natin. Yan. Okay. Mas gusto ko kasi yung plain. Kasi, mostly, ang kumakain talaga nito, paborito yung nanay ko. O, yung tita ko. So, ayaw nila yung may mga nakakaing walnuts na medyo matigas. Iniwasan ko yung sobrang tamis din. So, perfect po ito sa mga kids and sa buong pamilya. Pero gaya ng sabi ko, siguro gagawa na lang ako ng separate video kung gusto nyo yung pakita kong lagyan natin ng mga walnuts. Siyempre kung gusto nyo yung ipang negosyo para meron kayong mga options. Yan. Yan. Almost na. So, pag wala na po tayong nakitang any traces of flour, tandaan nyo po, we have to stop from there. Okay? So, konting halo pa po. Yan. Spatula na lang po ang ginagamit. And make sure na yung mga ilalim na i-scrape po natin para na ihahalo lahat. Yan. Tapos, gaya ng sabi ko, do not overmix. Kung alam nyo wala ng flour, then pwede na po tayo mag-stop doon. Ito malapit na to. No traces of flour. Yan. Okay? So, ganun lang po ito kadali, ano? So, bago natin ilagay sa mga loaf pans, i-on ko lang po yung ating oven. So, this will go for at least 400 degrees Fahrenheit for 15 minutes muna. Tapos, after nun, pwede ninyong i-decrease yung init to 350 for another 15 to 20 minutes. Okay. So, ayan na po siya, yung ating mga loaf pans. So, kung pangbenta, pwede nyo naman pong i-weigh. Pero kung pambahay lang naman po, medyo natatansya-tansya ko na kasi kung gaano kadami. So, at least 3 loaf pans po ang magagawa. Ipakita ko lang po sa inyo. Lalagyan natin each pan. Yan. Okay. Yan. The next pan. So, mga 3 loaf pans magagawa siya. Yan. Oops. Okay. Ayun. Ayun. So, tamang-tama. At least, ito po freshly baked at perfect po sa pambaon ng mga bata. Isasalang ko po ito for at least mga 20 to 30 minutes. Depende po sa pag konti lang isasalang, less baking time. Pag marami po tayong isasalang, pag maramihan, medyo adjust din po tayo sa baking time. Mas mahaba. Okay. And okay na ito.
So, before natin isalang, meron pa pala akong isang tip sa inyo. Okay. So, bago natin isalang, pwede rin nating lagyan to ng parang line sa gitna para ma-achieve din po natin yung medyo pagluto na siya medyo nakabukang ganon. Mas nakakaano kasing kainin, mas nakaka-excite kainin yung ganong itsura ng banana cake. So, ang gagawin natin doon, just get a flat scraper. Then, lagyan nyo lang po ng konting oil. Ayan. Okay. So, ganyan nyo lang po. Ayan. Baliktaran. Lagyan nyo po ng konting oil ng kabila. Ayan. Anong tama? So, oil. Okay. Tapos, sa gitna lang po. Ayan. Okay. So, isa. Second pan. Okay. Gitna lang. Yan. Perfect. Okay. So, hintayin lang natin mag-init yung oven to 400. Tapos, isasalang po natin. Tandaan nyo po yung baking time natin. This 15 minutes muna. And after 15 minutes, pwede nyo nang i-decrease yung heat. Tapos, babalikan ko po kayo habang sinasalang po ito. Ipapakita ko po sa inyo yung ating finished product. Okay. So, ayan po, oh. Okay. So, on na natin. Hinahantay na lang natin. Yes. At least 15 minutes. Okay. Tapos, isasalang ko lang po. Babalikan ko kayo para mapakita ko po yung ating finished product. Okay. So, after 30 minutes na naisalang po natin sa oven, eto na po ang ating finished product. Pakita ko lang po sa inyo. Okay? Alright? So, gusto nating tikman ito. So, para matanggal po natin sa loaf pan, gamit lang po tayo ng small spatula. No? So, loosen lang po natin yung mga side. Ganyan. Tapos, pwede na po natin siyang hanguin. Okay, ganyan. Alright. Tapos, papakita ko lang po sa inyo. Kanina okay. So, ganyan. Okay. Tapos, okay na siya. Pwede na po siyang slice. And, ayan. Okay. Yan. Alright. So, pwede na po natin yan i-slice. Pakita ko lang po ng malapitan. Ayan. Okay. Slice lang po natin. Yan. So, ngayon is Linggo. Alam ko naman ang mga moms. Nag-iisip na ko nung ipapabaon po sa mga anak. This is perfect. Okay. So, ipapakita ko lang. Ayan. Okay. Ito na po siya, oh. Luto po siya sa loob. Moist. You see how moist sa loob? Ayan. Hindi po siya naghihiwalay. Yan. Perfect po. So, tamang-tama. I-slice nyo lang po. Baon nyo na po ng mga bata. Perfect po ito. Compare naman po dun sa mga nabibili. Tikman po natin. Sundan nyo lang po yung napakadaling procedure na ito. Makakagawa po kayo ng sarili nyong banana cake. Magugustuhan po ng mga kids. Lalong-lalo na po yung mga kasambahay natin, kasama natin sa bahay, nanay, tita, lahat. Perfect po sa coffee. In the morning, may pabaon na po kayo sa anak nyo. At kung gusto nyo, pwede na rin pong pangnegosyo. Okay? So, sana may natutunan po kayo sa video na ito. And I hope na yung mga nanay na katulad ko na laging busy, ito lang naman ang way natin para mapakita sa mga anak natin kung paano tayo nag-aalala, kung
may makakain pa sila sa school. Ito na po ang sagot sa ating mga problemang mga nanay, ang gawan ng pambaon ng ating mga kids. At of course, kung gusto niyo yung gawing negosyo, this is perfect. Okay? Thank you. And I hope nagustuhan niyo po yung aking video. Please write us until my next video. Kain pa ako. Tara na po. Perfect sa coffee. See you in my next YouTube channel. Thank you very much. Approve po sa mga nanay ito.